malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Yung mas malakas po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong hapon po ay dadako tayo sa salita ng ating Panginoon. Binasa na po yung ating pong teksto kanina doon po sa aklat ng Matthew chapter 2 verses 1 up to 15. Dito po makikita natin yung kwentong ito, yung pagdalaw ng mga wise men o yung mga pantas o yung mga magic. Hindi po three kings. Kaya yung inaawit po natin na may 3 haring nagsidalaw, mali po yun. Dahil sa Biblia po, ang mga dumalaw doon sa sabsaban kung saan pinanganak si Jesus ay mga 3 wise men, hindi po mga hari. Kaya mula po sa talatang ito ay binigyan ko ng paksa ang mensahe ng Panginoon na Merry Christmas. Yung salita pong Merry, ibig sabihin is joy, maligaya na kapaskuhan. Ang tanong po sa hapong ito is, kayo ho ba ay nakakaranas ng kaligayahan ngayong kapaskuhan? Marahil sabihin natin is probably not. Hindi masyado. Bakit? Ang iba ay hindi sila masaya sa pagdiriwang ng kapaskuhan because some are personal problems. Ang iba ay nakakaranas ng mga problema sa pamilya. Ang iba ay nakakaranas ng loneliness sa kanilang mga buhay. Kaya pakiramdam nila, hindi sila masaya itong pagdiriwang ng kapaskuhan. At ang iba naman ay masyadong abala itong pagdiriwang ng kapaskuhan na para bagang nai-stress na yung kanilang sarili na hindi na nila alam yung kanilang gagawin dahil sobrang busy, sobrang abala sa kaiisip kung ano yung gagawin, kung ano yung magandang mga ihanda, masasarap na ihanda, kung ano yung magandang programang gagawin. Marahil tayo po ay isa sa mga taong sobrang busy pagdating ng mga ganitong pagkakataon. At minsan tayo po ay nakakaranas ng mga pagkadismaya dahil yung inaasahan po nating mga tatanggapin ay hindi natin natanggap. Minsan, hindi mo natanggap yung bonus mo. Sa mga nagtatrabaho, sabi nila, may bonus. Pero dumating na yung picture na 15, wala pa rin bonus. At minsan sa mga nagtatrabaho, sinasabi nila na hanggang ngayon, hindi ko malaman kung anong buwan ito. Kung anong buwan yung sinasabi nilang 13-month pay. 12 lang yung buwan. Kaya, minsan yung mga iba hindi nakakatanggap ng tinatawag na 13-month pay. Kaya ang daming mga pagkadismaya na nararanasan. But today, ito pong ating teksto na atin pong binasa ay meron po tayong mga lesson na makikita itong mga 3 wise men kung papaano po nila ipinagdiwang ang kapaskuhan. Ang tanong, are you satisfied with Christmas? Satisfied ba kayo ngayong kapaskuhan? Ang ibang sabi nila, parang hindi nila naramdam ang kapaskuhan. Kasi parang crisis daw sa kanila. Wala daw silang maihahanda. Wala daw silang pagsalo-saluhan sa kanilang tahanan. Kaya ang sabi ko naman, hindi naman importante kung ano yung handa mo upang ipagdiwang ang kapaskuhan. Ang kapaskuhan ay hindi po ito yung pagdiriwang na kung saan ay pasarapan ng pagkain, pagandahan ng mga damit, kundi ito po ay pagdiriwang kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Sa hapon pong ito, sa ating pong binasa, there are 3 lessons we learn from the life of this wise men or mula sa kwentong ito.
number one ay ito yung tanong na, what do you seek? Ano bang hinahanap mo? Itong Christmas, ano bang hinahanap po natin? Our level of joy at Christmas is directly related to what it is you seek. Base sa iyong hinahanap, doon nakikita ang iyong kagalakan. Doon nakadirekta ang iyong kagalakan. Kung ang tinitingnan mo, kung ang iyong hinahanap ay material na bagay, then pag walang material na bagay, wala kang kagalakan. Kung ang hinahanap mo ay mga pinansyal na bagay, at kapag wala ng financial, magkakaroon ka ng kalungkutan. Kung ang hinahanap po natin ay mga bagay na nakakapagpasaya sa atin na pumunta sa iba't ibang lugar, tumingin sa mga magagandang tanawin, magagandang display, at kapag wala ng mga display, wala ng mga kumikinang-kinang na mga ibang klase ng bumbilya na yan, na kung saan ay dinisenyo nila para mapaganda ang kapaligiran, at kung wala na yon, para bagang ang lungkot ng ating paligid, parang hindi mo nararamdaman ang kapaskuhan na sinasabi nila. Ang hinahanap mo ba ay ang mga masasarap na handa? Kung minsan naghahangad tayo, naghanap na magkaroon ng pagtitipon-tipon ang pamilya, hindi po masama yun. Sapagkat ito yung tayong mga Pilipino, ito yung tinatawag nating na reunion. Ang dami hong nagre-reunion ngayon. Mula sa mga batches, sa mga elementary, high school, college, mga magkakaibigan, mga magkakapamilya, nagkakaroon ng reunion kasi ito yung tinatawag na holiday season. Walang mga pasok, walang mga trabaho. But the problem with all this, sometimes tayo po ay nadi-disappoint. Why? Kasi hindi tayo nasasatisfy. Meron tayong hinahanap na parang hindi napupunuan yung ating spiritual na kalagayan o yung ating spiritual na pamumuhay. The problem is not Christmas, but the problem, it is in our expectations. We are looking for the wrong time or for the wrong thing. Kaya nagkakaroon tayo ng pagkadismaya, nagkakaroon tayo ng parang hindi tayo masaya because we are looking for the wrong thing. But these three wise men shows us how to increase our level of joy at Christmas by looking for the right thing. Ano yung hinanap nila? What was it they were looking for? Sa ating binasa sa verse 2, it tells us, they came to Jerusalem, land where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and had come to worship him. Itong mga three wise men, itong mga pastol na ito, hindi lamang sila basta-basta wise men, hindi lamang sila basta-basta magi, hindi lamang sila basta-basta mga pastol. Mataas po yung kanilang pinag-aralan. Meron po silang mga degree holder po sila, mga astrologers po sila, magagaling po sila, mga pantas po. Kaya po sila tinawag na mga wise men. At nung nabalitaan nila na ipinanganak si Jesus, ang ginawa ng mga wise men na ito, ayon sa ating binasa, na sila po ay naglakbay. At hinanap nila kung nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo, kung saan ipinanganak si Jesus. At nagpakita ang star.
ang tala, ang bituin. Sabi nila, upang sambahin nila si Jesus. Now, ano yung hinanap nilang writing dito? They were looking for Jesus. Hinanap nila si Jesus. Now, Christmas for them was an opportunity to worship Jesus. Ang Christmas para sa kanila, itong mga wise men, ito yung oportunidad na kung saan ay masamba nila si Jesus. Ang tanungin mo sa sarili mo, what do you see? Ano ba ang hinahanap mo this Christmas? Sana maging katulad tayo ng wise men. They were looking for Jesus. Why? Upang sambahin nila ang Panginoong Hesus. Gawin po natin itong Christmas season na ito na tinatawag nila na oportunidad para sambahin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Pangalawang tanong, where do you look? Saan ka nakatingin? Our level of joy at Christmas is directly related to where you look. These wise men, kung titingnan po natin ang ating Biblia, they started by looking in the wrong place. They looked where their own human reasoning said they should look. And the star indicated the birth of a new king in Israel. And then the Magi or the wise men went where king should be born to the place of Herod, the great, in the capital of Jerusalem. Sa iba sila tumingin. Pumunta sila kay King Herod, nagtanong kung saan ipinanganak si Jesus. At dito naligalig si King Herod. Kaya nagkaroon ng kaplastikan. Nang sabi ni Herod, sige, hanapin ninyo kung saan ipinanganak ang sanggol upang ako rin ay makasamba sa kanya. But yung sinabi ni King Herod na sasambahin doon sa sanggol na ipinanganak, mali po yun. Hindi po yun ang tunay na intensyon ni King Herod. Ang tunay na intensyon ni King Herod, kapag nalaman na niya kung saan ipinanganak si Jesus, pupunta siya doon at papatayin yung bata. Kaya, itong wise men na ito, they started looking in the wrong place. Iba yung pinaghanapan nila. Yung pinagtanungan nila, may maling motibo sa hinahanap ng mga wise men na ito. Sometimes we are tempted to look for joy at Christmas in the wrong places. Pakiramdam natin ang makapagpapasaya sa atin sa Christmas ay mga material na bagay. We think by getting or giving the right gift, we will be satisfied. Meron tayong exchange gift. Sometimes, mataas yung expectation natin. May nagbigay tayo ng amount kung magkano. But this afternoon, dapat yung level ng ating kaligayahan, yung level ng ating kasiyahan is in the right place. Kay Jesus tayo tumingin. Amen. Amen. Ipinanganak si Jesus para ikaw, ako, ang buong sanlibutan ay kanyang tubusin. Hindi siya naparito upang husgahan ng tao dahil sa kanilang kasalanan. Naparito siya upang tubusin ang tao mula sa pagkakasala. Kaya ngayon, hindi pa panahon ng judgment ngayon. May tamang panahon na inilaan
itinakda ang Panginoon na paghuhukom para sa mga mananampalataya at paghuhukom sa mga hindi tumanggap sa Kanya. Kaya kung si Jesus ay naparito upang hindi husgahan ang tao, bakit minsan ikaw hinuhusgahan mo ang tao? Mas makapangyarihan ka pala kay Jesus. Si Jesus nga, nung ipinanganak, ano pong sabi ng Biblia sa John chapter 3? Hindi siya naparito upang manghusga, kundi naparito siya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dapat tayo po na mga mananampalataya na tinatawag na mga born again, na nasa grupo ng City of God, walang judge dito sa atin. Amen? Puro walang hukom dito. Kasi hindi tayo hukom. Si Jesus nga, hindi tayo hinukuman. So we must look to the right place upang yung ating kaligayahan, kasiyahan ay ating patuloy na maranasan. Like the three wise men, they look in the right place when they look to God. Itong mga wise men, they look in the wrong place when they look to Herodes, to King Herod. But when they look to God, they look in the right place. Kaya yung mga problema, huwag mong titingnan yun. Amen? Lahat tayo may problema. Pero kung doon tayo magpupokus sa problema, marahil, baka mabaliw ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. But when you look to God, the author and the finisher of our faith, then, yung kagalakan mo sa puso mo, patuloy kang makapaglilingkod at patuloy kang makapagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, ang panghuling katanungan. What do you give? Our level of joy at Christmas is directly related to what you give. Minsan, tatanong tayo, ano nga regalong si Sir? Ano nga regalong kabsat? Iniisip natin, ano kaya maitag may regalong ginabunot ko kaya? Mabuti na nga lang, may mga wishlist kayo. Kaya sabi ko nga, hindi ako pwedeng magbigay ng wishlist doon. Kasi baka mamaya yung wishlist ko, hindi nyo may bigay. At least pag may wishlist, meron kang idea, hindi ka na mahirapan kung ano yung ibibigay mo. Pero kung wala, parang ang hirap-hirap. Lalo na, ginabunot mo nakasilsilan. Kas na mabayin ka pa yung amangtad. Pero pag may wishlist na, hindi ka mahirapan. Ngayon, tuwing sumasapit ang December, ang daming nagtatanong, ano kaya pwede kong maibigay? Ano naman kaya hindi may nagkong kadagiti inanakon ibinya? Sino ng mga nanganak ng binyag dito? Ano kaya yung pwede kong maibigay? May regalo sa kanila. Sometimes, nahihirapan tayo. Ang dami nating iniisip. Tuwing dumarating ang December, sabi nila, pagkakagastusan. Lagi mong sinasabi, gawin nating simple. Gawin yung simple ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Huwag kayong may stress. Kung wala kayong may handa, hindi problema yun, hindi yun yung dahilan para hindi maging masaya ang yung Christmas. Kasi ang sinasabi ng Biblia, yung ating pinag-aralan, the level of our joy at Christmas is directly related to what we give. Sinong nagmamahal dito? Alam nyo, pag nagmahal ka, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay.
Pag nagmahal ka, magastos yan. Pag nagmamahal ka, hindi pwedeng hindi ka magbigay. Kaya itong 3 wise men na ito, nung bisitahin nila kung saan ipinanganak si Jesus, may dala-dala na silang regalo. At nung makita nila kung nasaan si Jesus, kung saan ipinanganak si Jesus, sila po ay lumuhod at ibinigay ang kanilang regalo. 3 po yung kanilang regalo. Number 1 na regalo, gold. Yung gold, ibig sabihin, it is a gift for the king. Ang gold ng panahon nila, iniregalo lang ito sa mga hari. By giving it, they acknowledge that Jesus is the king. Yung pagbibigay nila ng gold kay Jesus, kinikilala ng 3 wise men na ito na si Jesus ay hari. Pangalawa na kanilang binigay, frankincense or incenso. Yung incenso, it is a gift from the priest. Ibinibigay lamang ito sa mga pare. At itong insensong ito, this was incense the priest used in temple. Kaya, ang mga pare ang insenso noon ay ginagamit nila na iniregalo para sa mga pare. Why? Dahil nagagamit ito ng mga pare sa templo ng Panginoon. At by giving it, they acknowledge that Jesus was a priest, the one who would bring us to God. Kinikilala ng wise men na ito na yung pagbibigay nila ng insenso kay Jesus, kinikilala nila na si Jesus ay isang saserdote o isang pare na siyang magdadala sa atin, maglalapit sa atin sa Diyos Ama. Pangatlong regalo nila, mera. Itong mera na ito ay iniregalo lamang para sa mga patay. Parang pabango ito. Ointment ito na mabango na inilalagay nila doon sa patay bago ito pilibing. By giving it, they acknowledge that Jesus had come to die for the sins of the world. So dito, yung mga mahalaga na bagay, yun yung mga iniregalo ng mga wise men. Now, ang tanong, what do you give for Jesus? Hindi kailangan ni Jesus ang gold. Hindi kailangan ni Jesus ang incense. Hindi kailangan ni Jesus ang pera. Hindi kailangan ni Jesus ang kayamanan. Kasi ang sabi ng Biblia, silver and gold are mine. Ginto at tila, kayamanan, pag-aari ng Diyos. Hindi niya kailangan niya. What do you give for Jesus? Bago magtapos ang taong 2024, gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo? Sabi nga ni David, ano ang kaya kong ibigay sa Panginoon for all, sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa akin? Kapatid, mula January 1, 2024 up to December 22, 2024, hindi pa tayo dumating December 31, gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. At kapag naisip po natin gaano kabuti ang Panginoon, then you ask yourself, what do you give for Jesus? Tayo nga pong lahat ay tumayo.
habang inaawit yung goodness of God. Let's meditate kung gaano nga pong kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Kung gaano siya kadakila, kung gaano siya katapat sa ating buhay. May ginawa po si Rhea na parang invitation na Christmas party. Actually, this is not a party. This is a year-end Thanksgiving and Family Day. Iba po yung party. Iba po yung year-end Thanksgiving. Yung pasasalamat natin sa ating Panginoon. Ang tanong, gaano ba kabuti ang Panginoon sa buhay po natin? Sa loob ng 365 days, meron po tayong 8,760 hours. Meron po tayong 525,600,000 minutes. At sa loob ng 365 days, meron tayong 31,536,000 seconds. Gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay po natin. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, through the darkest night. You are close like no other. I've known you as a brother. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kapatid, ano pa yung pwede mong maibigay ngayong kapaskuhan sa taong ito? Bakit hindi mo consider ang iyong sarili? Give your time to your family. Give your compassion to the hurting. Give your forgiveness to the isolated. And give your heart to Jesus. At kapag ginawa mo ito, the Word of God says, when we look for the right thing, when we look for the right place, and give the right gift, you will have the joy, not only Christmas, kundi sa loob ng 365 days, may kagalakan, kapayapaan ang puso mo at ang buhay mo, pati ang pamilya mo. Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Yung mga may pamilya dito, pwede bang lapitan ninyo yung mga pamilya? O
Kung saan man nakaupo ang iyong pamilya, pwede bang lapitan mo sila ngayon? Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Hallelujah. Kailan mo sinabi sa pamilya mo, salamat, ikaw binigay ng Panginoon na pamilya ko. Kailan ka nagpasalamat, sinabi sa kapamilya mo, salamat, ikaw binigay ng Panginoon. Kung bibigyan pa ba tayo ng pagkakataon na mamili, pipiliin pa ba natin na maging pamilya ang pamilya natin ngayon? No family is perfect. May mga kahinaan, pagkukulang ng bawat pamilya. But one thing is this, matuto tayong pasalamatan ng ating pamilya. Matuto tayong ilapit sa Panginoon ang ating mga pamilya. Come on, pwede po tayong yumuko na habang katabi mo yung pamilya, habang inaawit ang awit nito, muli natin isipin ang kabutihan, kadakilan ng Panginoon sa ating mga pamilya. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing Of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Panginoon, narito ang bawat pamilya. Magkasama-sama ngayon na nagpapasalamat sa inyong katapatan, kadakilan mo. Sa loob ng 365 days, Panginoon, hindi mo pinabayaan ng bawat miyembro ng aming mga pamilya. Yes po, Panginoon, wala mong perfectong pamilya. Minsan meron mga hindi pagkakasundo-sundo. May mga tampuhan. Subalit, Lord, salamat sa pagkakataon ito na binibigyan mo kami, tinuturuan mo kami na bigyan ng oras ang aming mga pamilya, Panginoon. Kaya sa hapong ito, dakilang Diyos, itinatas namin sa iyo ang aming mga pamilya. Ang bawat pamilya, Panginoon, aming itinatas sa iyo. Kumilos ka sa bawat pamilya, Panginoon. Abutin mo ang bawat pamilya, pagpalain mo sa bawat pamilya, Panginoon. Katagpuin mo ang lahat ng pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Lord, patuloy mong bigkisin ng isang pag-ibig, isang puso, isang espiritu ang bawat pamilya, Panginoon. Lalo na sa paglilingkod, lalo na sa pagsasama-sama nila na magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, sa inyo ko po pinagkakatiwala, itinataas ang bawat pamilya ng iyong mga anak sa iglesyang ito, Panginoon. Kayo po siyang patuloy na kumilos.
ayaw siyang patulong na magbigay ng kapayapaan, kagalakan sa bawat puso, na anumang pagsubok, anumang problemang pinagdadaanan ng bawat pamilya. Lord, you are still faithful sa aming mabuhay. Patuloy mong iparanas ay ang kabutihan sa aming mabuhay, Panginoon. Marami pong salamat, Dakila Diyos. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Marami pong salamat. In Jesus Christ, we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.